Good morning sa atin. Ang scripture po natin ngayon pong umaga na ating tatalakayin po ay Lucas chapter 10 verses 38 hanggang 42. Lucas chapter 38 verses Lucas 10, 38 to 42. Ang ating Panginoon Diyos ay dapat kilalanin, sundin. Amen. Ang Diyos po Ama ay nagpahayag sa tao, very direct, at narinig ito ng kanyang mga alagad. Ang ibang tao rin nakarinig. Ang sabi ng Ama, "This is my Son, whom I am well pleased." Kung mayroong kung may bagay man na nakakatuwa sa paningin ng Diyos, ito yung si Jesus. Ito yung kanyang kinalulugdan. At sa isang pagkakataon pa na nagbagong anyo si Jesus, sinabi niya, "This is my Son." Minsan inulit niya po yung, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Pakinggan niyo siya. So ngayon po umaga, tatalakayin po natin ang isang pangyayari tungkol sa buhay ni Jesus sa kanyang buhay nung nandito po siya kasama ang kanyang mga alagad. 38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay patuloy na sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Marta at ang kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Hindi ko kaya. "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong naghahanda na mag-isa?" Yung word ulit, napansin niyo yung word na baliwala ba sa inyo? Narinig niyo na yung nakaraan tinalakay natin. Okay, baliwala ba sa inyo? Okay. "Sabihan nga po ninyo siya, natulungan naman ako." Tuloy natin. "Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito hindi aalisin sa kanya." Ito po ang pag-aaralan natin ngayon po umaga. Tayong lahat po tumayo, tayo po ay manalangin. Hayaan mong purihin ka namin, dakilang Diyos. Maraming bagay kang ginawa sa amin. At ang isa doon ay ang pagbibigay mo ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. Sa ganang amin, hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Dahil doon, ikaw po, O Diyos, ay kusa na bumaba sa lupa para kami po ay hanguin mula sa pagkakasala. At dahil sa iyong kamatayan, kami po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Marapat ka lang pong pakinggan, marapat ka lang din pong sundin, marapat ka po, O Diyos, na luwalhatiin, dakilang Diyos, sa maraming bagay. Bukod pa sa mga nararanasan namin pagtulong mo sa amin, sa kagalingan, sa pagpuprovide mo ng aming pangangailangan. Maraming bagay, Panginoon, at hayaan mo sa umagang ito, purihin ka namin ang salitang aming maririnig ngayong umaga, kagaya po ng nabasa namin. Mula rito, O Diyos, ay ipapakita mo ano ang layon mo, ano ang gusto mong sabihin sa amin, nawa aming makapakinggan at masakatuparan. Mapapurihan ka namin sa pamagitan ng pakikinig at pagsunod sa iyong mga salita. Salamat po. Pagpalain mo ang iyong alipin, maging daluin nawa ako ng pagpapala mo para sa mga minamahal mong anak na naririto. Salamat, papuri at pagsambay sa iyo lamang. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, yan po yung istoryang ating pagtatalakayin. Okay? So, mayroon tayong bagay na makikita po dyan ay mapapansin natin si Jesus Christ po ay naglakbay kasama ang kanyang mga disciple papunta po sa isang nayon. Hindi po binanggit ang nayon, pero may binanggit na mga tao. Yung lugar mga tao, sabi, ang pangalan po ay Maria at saka si Marta. So, ito pong Maria at Martang magkapatid ay nabasa din sa ibang ebanghelyo na kung saan ito po'y kapatid ni Lazarus. So, dahil po yan mga kapatid ni Lazaro, lamang na po yan ay taga-Betania sa Jerusalem. So ngayon, si Jesus Christ po ay naglalakbay bilang mangangaral at talagang nag-focus po siya ng pagmiministry ay sa Galilea. So nangangulo at tapos dito ikinuwento na si Jesus ay pumunta ng Jerusalem o doon sa Betania.
Now, gusto ko ipong pakita po sa inyo dito ay ano ang gustong ipakita ng mga kwentong ito sa atin na nais ng Diyos na matutunan sana natin sa buhay ni Jesus at saka yung sasabihin. Okay, so iyan yung ginawa niya. So ang ginawa ni Jesus mula sa Galilea papunta ng Bitanya, ito po ay naglakbay po sila. So yun ang mamatwid. Okay? So noong nakaraan, tinalakay na natin ang distansya ng Jerusalem sa Galilee na ito ay mahigit 100 kilometro ang layo. Na mayroong distansyang 3 araw na paglalakbay o minsan inaabot ng 5 araw na paglalakbay depende sa rutang kanilang dadaanan. Okay? Mas maiksi kung sa Samaria sila dadaan. Pero kung sila liliko, ay magtatagalan po sila. So hindi po ginhawa ang paglalakbay na ginagawa ng mga disciple at higit sa lahat ni Jesus Christ. So ano ang pinapakita rito? So makikita po natin dyan ay yung tinatawag na pag-ibig ng Panginoon sa magkakapatid. Dinalaw po nila yung kanilang kaibigan. So kaibigan po nila si Martha, kaibigan nila si Mary. O ayaw ko bakit hindi nabanggit si tawag nito, si Lazarus. Anyway, ganun pa man. So itong dalawa na ito ay kaibigan po nila. So makikita natin ay ganito. Gusto kong makita natin. So si Jesus, ipinapadama niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng pagbisita sa kanyang mga minamahal. Okay. Dati po, ang mga pastor, o ngayon, dapat talaga nagbibisita ang mga pastor, o tayo, sino ba dito bumibisita sa Acapulco? Ang tawag doon ay pagpapadama po ng pag-ibig. Okay? Ulitin ko po, nakaraan, tandaan nyo, ang pag-ibig po ay ito yung sukatan ng value ng ating ginagawa. Pag walang pag-ibig, pwede tayong gumawa ng walang pag-ibig. Tandaan nyo. Pero pag may pag-ibig, ipinapakuwitan nito yung quality ng ating ginagawa. Okay? So, depende ito. So, si Jesus, kasama ang kanyang mga disciple, ay pumunta doon sa Bitanya, malayo, makikita natin malayo, naglalakbay sila. So, nagbibigay sila ng oras. Pagod nila para bisitahin yung tinatawag na kaibigan nila. Okay? Tsaka tandaan nyo, magbabible study sila. Okay? Si Jesus napunta roon, hindi lang para bumisita, kundi para magturo. So, napakalaga sa kanya doon na pumunta, bumisita, at magturo. Siguro ginagawa ng iba sa atin yon. Marami sa inyo pumupunta ngayon sa Acapulco, sa Parcados. Sana po, lagyan nyo po ng pag-ibig. Minsan, ikwento ko po sa inyo ang pagpunta namin, kaibigan ko, si Diego, sinasamahan ko siya sa Kataning. Siya kasi ang pastor ng Kataning. So, si Lord, kinausap niya ako na sinabi, naglalakad ako sa aking, niya sa akin, ay sinabi niyang mapapagod ako. Inisip ko, bakit ako sinabihan ni Lord mapapagod ako? So inisip ko, sapagkat pumupunta ako sa Kataning kasi kaibigan ko si Diego at tumutulong ako sa kanya. Pero, mahal ko ba talaga ang Kataning? Parang hindi ganon. Nandun ako dahil sa kaibigan ko. So, gusto ko siyang samahan. So ngayon, binago ko po ang aking motibo, bakit ako pumupunta ng Kataning, bakit ako tumutulong sa kanya, yung pag-ibig sa tao. So, yun yun. Kaya, honestly, maraming beses po na may baha ang Kataning, ay sumusugod po kami, binidilaw po namin. Galing po kami ng Tapulaw, ha? Sa Tapulaw kami, headquarters namin ni Diego. Okay, dahil estudyante kami sa Tapulaw. So, pupunta kami doon para dalawin sila kasi bumabaha doon. Yun, minsan may mga dala kaming tahong. Naalala ko yung tahong minsan dala namin ay panahon ng red tide. Hindi ko lang matanda, basta minsan may ganun kami. Ayaw kumain nila Tatay Chody ng Sabi ko, Tatay Chody na, matatakot ka sa red tide. Kami nga kumain di sana una kaming namatay. Pag may red tide kasi, napakamura ng tahong sa Urani. Kami po, dahil kaunti ang budget talaga namin, sinasamantala namin yon. Di pag namatay, thank you. Hindi kami tulot ni Lord ng ganon. So, mapapansin po natin doon, dahil doon naman, sa ganong nakita ng mga taga-Kataning, kahit na kami po parang, di ba magkasing height lang kami ni Diego? Minsan, alam niyo, iba kayo pag maliit na tao, tapos may malaking tao. Mas ka pa rin pala akong nagsasalita pag malaking tao. Oo, hindi ako nagbibiro sa inyo, di ba? Uy, sabi nung pumunta rito yung mga kaibigan ni Marvin, sabi, lalaki mga tao. Bukod sa, siguro may kaya, maganda pa ang height, parang kakaiba ang dating. Excuse me, wala sa palakihan ng built yan, ha? Okay? Nila. Pero makikita nila, wala rin sa looks, hindi naman kami pogi din ni Diego. Maaaring tingin nyo kami ngayon pogi dahil lagi nyo kami nakikita.
Kasi minsan pag yun na lagi nakikita, wala ka iba nakikita, ay pumupugi na rin. Kasi wala kang choice eh. Oo, ganon. Pero ang totoo noon ay naging katanggap-tanggap kami sa matagakataning kasi naalaman lang mahal sila ng Diyos at kami nakakapagpadama noon. Sana ganon din na may padama nyo sana doon sa lugar ng pinupuntahan ninyo. Amen. Yung mga humahayo sa atin. So si Jesus ganon, ay padama niya, sobrang mahal. Ngayon ang mga tawag nito, ang magkapatid na ito. So, ano pa makikita natin kay Jesus dyan? So, okay, now, si Martha, nung dumating si Jesus, sa palagay niyo natuwa sila? Siyempre naman, excited, tuwa sila. Dumalaw po si Jesus kasama ang mga disciple, pero tika muna, mayroon pong nangyari na kung saan magkaiba yung reaksyon ng dalawang binisita. Napansin niyo po ba yung ano? Diyan natin kukunin yung pong pangalawang makikita natin na ano yung tugon ni Jesus o reaksyon ni Jesus sa sa nangyaring paano siya tinanggap. Okay. Masama ba yung ginawa ni Martha? Tingnan niyo ha. Okay, si si Mary, ang sabi doon pagdating ni Jesus, umupo agad sa paanan ni Jesus. Ibig sabihin, may mga gagawin, pero ang ginawa, umupo kay Jesus. Ang tingin ni Martha, hindi maganda yon. Ano ang tingin ni Martha kay Maria? Umandar na naman ang katamaran ng bata. Umandar na naman. Di ba? Yung may gagawin, may pinagawa, hindi mo ginawa. Okay, so si Martha naman ay sabi doon, ayon sa sumulat ng si Dr. Lucas, sabi doon, si Martha ay abalang-abala sa paghahanda. Ano yung inahanda ni Martha? Maari pagkain. Mahalaga po ba ang pagkain? Tingin ko ay mahalaga. Bakit? May bisita ka eh. May bisita ka. Dinalo ka mula sa malayo, pagod ito. Hindi mo paghahanda ng pagkain? Para kay Martha, si Jesus nangangailangan pakainin. Tama? So, dahil bisita, siguro tayo, pag may bisita tayo, di ba nag-ano tayo na mag-ano tayo na ihahanda? Tama? Sabi natin siguro, Sister Marlene, magpag-op. Pichi-pichi nga, tsaka pag-ano mo ako, may bisita kasi eh. Kasi madali ganun eh, instead na magluto ka, umorder ka na lang. Ay, nung panahon hindi eh. Sila ang kailangan gagawa. Okay, ngayon pwede nang umorder ka na lang, mag-online ka, kaya Jollibee. Anong number ng Jollibee? Yung mga umorder, idadial mo niya, mamaya, andyan na yan. Madali na ngayon, high-tech na. Ay, paano lulutuin mo? Isipin mo, hindi binanggit, pero ang sabi dyan, ang alagad ni Jesus ay kasama niyang dumalaw sa nayon. How many disciples? Kompleto kaya? Maaari kompleto. Maaari yung 12 kasama niya. 13 papakainin mo, may bisita ka 13. Kaya tingin ko, hindi masama. Tingin ko lang tingin niyo ba masama yung ginagawa ni Martha? Na nagkaroon siya ng, yung reaction niya, abalang-abala siya, at saka ano sabi yun? Anxious siya. Yung, ano sabi? Verse 40. Verse 40? Si Martha naman ay abalang-abala sa paghanda, kaya't lumapit siya kay Jesus. Sabi nga, abalang-abala siya. Ibig sabihin, concern siya kay Jesus. Concern siya sa mga kaibigan ni Jesus. Concern si Martha sa mga disciple ni Jesus. Ang ganda. Ngayon, tingin ko ito. Mayroon tayong gusto kong tingnan nyo rin. Mapapansin nyo rin dyan sa verse na yan ay yung paano tayo nagre-react sa ating sa galit. Makikita natin eh. Tingin ko, reaction lang yan. Panginoon, wala ka bang? Panginoon, baliwala ba sa inyo? Na pinapabayan ako. Tingnan mo na, hindi parang maganda, may bisita ka. Tapos sasabi mo sa bisita mo na Lord, wala ka bang, baliwala ba sa'yo? Na yung kapatid ko nakaupong katabi mo, na walang ginagawa, tapos ako pagod na pagod, pawis na ako, hindi na ako magkaagaga, tapos yung kapatid ko nakaupo lang. Parang ang gustong sabihin niya, Lord, sabihan mo naman yun.
Tamo, parang kinukonsinti mong katamaran ng kapatid ko eh. Alam nyo, hindi maganda reaksyon nyo na sabihan mo ang bisita mo ng ganun. Saway nyo nga po yung anak ko. Bakit di nyo pagalitan? Pero hindi rin tama siguro na pagalitan mo yung kapatid mo sa harap ng bisita. Hello? Paano kayo nagre-react sa ganitong bagay? Paano nyo hinahandle ang inyong inis, yung galit? Tapos may mga tao. Si ano, hindi nakapagpigil? Hindi nakapagpigil. Sabi ni Lord, baliwala ba sa inyo? Baliwala ba talaga? Nakikita mo, gumagalaw si Marta, abalang-abalang, hindi mo maintindihan kung anong gagawin. Tapos yung kapatid, nakaupo, nakikinig. Sabi niya, si Jesus nagtuturo, yung isa absent. Pero hindi pinapansin. Nung lumapit, ayan na, na-rebuke pa. Hello? Na-rebuke. Sinong napagalitan? Yung masalita. Kaya kayo, kung ayaw nyo ma-rebuke, huwag kayo marimik. Kim-kimin nyo na lang. So sa alam nyo ito, how you handle rebuke? How you handle, yung tawag nito? Paano nyo po hinahandle ang yung pagtutuwid sa inyo? Sana may makita natin paano tayo tinutuwid. Pero para sa akin, very offending na ituwid mo ang isang tao sa harapan ng maraming tao. Masyado nakakapahiya iyon. Tingin ko ganito, para hindi tayo, pero dapat may matutunan tayo. Kasi kapag ang kagaspangan mo ay ginawa mo ng public, huwag kang umasa na itatago nila ang response nila sa'yo. Tama? Kapag ikaw magaspang, kunyari, may pinagalitan ka, ang daming tao, napaya. Huwag kang umasa, mananahimik yan. Kasi napaya yan eh. Pag napaya yan, magre-react yan. Tama? Tama magre-react? Kayo magre-react? Pero tanong natin, si Marta ba nag-react? Nung rinibuke? Verse 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta. Alam nyo, yung salitang Marta, Marta, ibig sabihin makinig ka. Kapag ang pangalan mo ay inuulit, take heed. Ibig sabihin, makinig kang mabuti. Pakinggan mo, sasabihin niya, sapagkat to'y mahalaga. Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Tapos, ano pa? Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria. Ay, ang sakit nito! Yung bang pagod ka na nag-aabala para sa kakainin nila, sa merienda nila, tapos sasabihin niya, yung ginagawa mo hindi mahalaga? Masakit? Hindi. Hala? Anong gagawin mong reaksyon? Si Lucas hindi na ikinuwento ang kasunod, pinutol niya na. Sabay ganun. Hindi natin alam. Pero tingin ko, nga. Na-rebuke siya. Masakit. Tingin, aywan ko. Ano kaya hindi natin alam eh. Close ang scripture. Ano kaya ang gagawin ni Marta pag umalis na kaya si Jesus? Hindi ba kayo naku-curious? Anong gagawin ni Marta pag alis ni Jesus dito sa kapatid niya? Palagay niyo ba, sasaktan niya? Alam mo kung pinaya ako. Gaganon niyo ba? Payang-paya ako. Siguro po, ikaw talaga yung katamaran po. Pero hindi po kinuwento. Palagay niyo, sasaktan niya ang kapatid niya? Ang aking obserbasyon ay nakuha ni Jesus si Marta. Nakinig si Marta. Panginoon siya eh. Amen. Tsaka they respect Jesus. Dahil sa kanyang, tingin ko, rin siya, na natameme. Tingin ko, hindi ba ganun ang reaction natin kapag tayo'y nagsasalita na, dali tayo, tapos nagsalita tayo parang magaspang. Tapos kinorek tayo. Tapos siyempre, dahil officer ang nag-question sa atin, minsan tumatahimik na ng tatay, baka masisanti pa tayo. Yes boss, opo, sige po. Minsan tumatahimik na tayo at nare-realize natin may mali din tayo.
magandang pagkaugali po yun ng isang tao na kapag kinokorek ay nagpapakorek. Amen. Si Jesus Christ po ay openly kinorek sila. Okay, now, puntahan natin ang correction. So, dito si Jesus, mapapansin natin ay ang kanyang sinalita, Marta, ano matututunan natin? Pangalawa, matutunan hindi lang yung pag-ibig ni Jesus. Dito, siniset ni Jesus Christ ang tinatawag na pagpili ng kung alin ang dapat nating piliin. Kasi dito'y pamimili. Marta, Marta, masyado kang abala sa magay. Pero mas pinili ni Maria ang mas mabuti. O, di ba? Ibig sabihin, nagkamali. Si Marta at si Mary ay gusto nila naman talagang i-please si Jesus. Nga lang, siguro talagang tingin ko mahusay magluto si Marta. Tingin ko. May rami sa atin dito mga nanay mahusay magluto. Marami. Hindi ko sinabing lahat. Marami. Huwag ka naman mag-imik-imik ganyan. Basta marami sa inyo marunong magluto. Okay? Hindi, ibig sabihin, lahat kayo ay nagluluto. Pasensya na. Mali pala ang statement ko. Marami sa inyo, lahat kayo ay nagluluto. Yan. Ayan. Tama ang statement, lahat kayo nagluluto. Pero minsan, marami sa inyo masarap magluto. Yung iba ay masarap din. Ayan, ganyan. Okay. So, si Marta po ay ang kanyang paraan. Hindi masama ang, hindi masama ang ginawa niya. Tingin ko, dahil mahal nila si Jesus, pagod si Jesus galing sa lugar, gusto niya itong paglingkuran sa paraang ability niya. Yung kakayahan niyang mag-serve ng masarap na pagkain. Amen. So, ito ang kanyang inasikaso. Huwag natin isipin si Maria tamad. Huwag. Kanina parang huwag niyo isipin tamad at lumiligtas lamang ng paghuhugas o paghihiwa ng kung anong manghihiwain. May gusto kong ipakita sa inyo. Huwag nawa sanang mangyari ito. Bilang Kristiyano, mayroon talagang choices tayo sa mundo. Pero sana ang choices natin ay huwag na yung which is good or evil. Huwag. Yung pagpili natin hindi na yung ano ang tama o mabuti. Dapat eradicated na yung salitang o yung mga bagay na choices kung basta masama, close na, wag na. Ang choice na lang natin ay alin ang mabuti at ang mas mabuti. Dapat ganun lang tayo. Pag namimili tayo ng alin ang pipiliin, hindi yung pipili mabuti o masama. Hindi. At imano yung masama, hindi na. Close. Dapat ngayon, ito ba'y mabuti? O ito alin dito ang mas mabuti? Dapat lagi tayo doon sa mas mabuti. Tama? Minsan iniisip ko ito, ang laki ng ng cellphone. Maraming tao na nagagamit ang cellphone negosyo. Tama? Pakinabang. Pero itong cellphone na ito, nagagamit din pala sa pagbagsak na ekonomiya nila. Ito, lagi ako pinapadala ng sugal sa sugal yung sa yung tong itch na ito. Uy, milyon? Uy, saan ganun pero? Uy, saan ito? Kinukumbinsi ka, yung mga laro. Alam nyo, dapat hindi piliin kung ito o ito pipiliin. Dapat atimano. Hindi lang nakita ko sa estudyante. Ang cellphone na ito, dapat piliin na natin ay makakatulong ba ito sa pag-aaral natin? Ano yung pagkakaabalahan natin? Yung iba dahil sa cellphone lang kumikita na sila ng pera. Tama? Oo. Marami ngayon nag-o-online, ha? Ay, ano yung ito? Content creator. Nakakita ako. Si Cheng Kitande naglabas ng nakaraan na, nga naman, pwede bang kumita sa cellphone Eh bakit kayo yung cellphone ninyo, hindi nyo pagkakitaan? Kayo ang pinagkakakitaan. Sa palagay nyo, yung pinopropose ng mga senador natin, tsaka kongresista natin, ibaban na tatanggalin na ang sugal? Tingin ko, hindi matatanggal yan. Kasi ang malaking sa amin, i-regulate lang. Anyway, malaki ang kita dyan. Pero ang masakit, pinagkakakitaan tayo. Sana mga kapatid ko, hindi tayo naapektuhan ng sugal sa cellphone. Amen. Nakakita ako ng mga tao, bakit? Ang totoo, ang salitang scatter, hindi ang word ay scattered, na ibig sabihin ay nagkakalat. Tapos may laro na scatter.
yun ay laro. Ang totoo, hindi nila alam, akala nila kumikita sila, nag-i-income sila ng pera, pero hindi nila alam, nagsasayang sila ng pera. Dapat, wala na sana sa atin yun. Walang sugal sa atin dapat. Amen? Wala. Hindi na natin choice yun. Ang perang ating ginugugol ay dahil sa ating pagpagod at pagtatrabahong maayos. Hindi na pagsusugal. Tama? Okay, so punta tayo dito sa ano. Now, choices natin ano. So sana naintindihan niyo ako. Okay, ipakita ko uling buo. Si Jesus, na gusto kong matutunan ninyo ay yung una, ira-recap ko po ano. Gusto ko ipakita po sa inyo na si Jesus sobrang mahal niya yung kanyang mga kaibigan. Ito po yung mga in-evangelize niya, nakakilala sa Panginoon. So ngayon ay binabalikan niya, sana ganito rin ang ating gawin. Kahit malayo, sana wag yung distansya ay hindi makaapekto sa ating paghayo. Amen. Yung pumunta pala dito ay mga itag-ibang lugar yun, ano? Pero kung andito sila para sa college ba yun? College ang target nila. Mayroong may mission talagang gagawin ay para makakilala kay Kristo. Tayo din, yung nakaraan ko na mag-force tayo sa ating pinupuntahan, bigyan natin ng pag-ibig. Tapos, ipadama nating mahal sila sa ating pagtuturo ng maayos. Ituruan natin sila ng maayos. Okay? Amen. Amen po ba? Ipag-pray nyo silang mabuti kung anong makakatulong. Anong makakatulong talaga sa kanila. Yung Acapulco, sikapin nyo na buhayin sila. Amen. Buhayin nyo yung spirito nila na lumapit sa Panginoon. Ayan. So, hindi lang natin makikita yan. Alam naman natin yung pag-ibig ni Jesus. Hindi na yun pwedeng questionin. Si Jesus, sabi niya doon, walang ganitong klaseng pag-ibig na ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pero ang Romans chapter 5 verse 10, sabi doon ni Paul, no, ipinadama daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. Kaya ito rin ang gusto kong makita ninyo. Yamang minahal kayo ng Panginoon, ipadama nyo rin yung pag-ibig nyo sa ibang tao. Amen. Huwag, kagaya ng sinabi ko, yung paghayo nyo, huwag barkadahan. Okay yung may masarap kasing humayo kapag marami. Tama? Pero paano kung sasabihin ng mga kasama mo, sis, hindi ako makakapunta ngayon doon sa hindi ako makakasama kasi natambakan ako ng labahan eh. Ngayon, isa mo na lang. Tutuloy ka hindi. Pero alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at pagmamahal ng Diyos doon, ipadama niya po yun. Sana wag maging dahilan na kahit na isa lang. Naalala niyo yung pinagaling ni Jesus? Yung pinagaling ni Jesus na mayroong 2,000 demonyo? Okay. Tag-1,000 sila. Kasi 2 doon yung masamang espiritu, tama? Di ba gustong sumama kay Jesus? Ano sabi niya? Wag na. Pumunta ka sa inyo, umuwi ka, at saysayin mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo. Ang sabi doon, ang Decapolis, nakarinig na kanyang testimony. May kasama? Siya lang. Decapolis means 10 cities. 10 city. Kinuha ng isang tao na ito. Na dating possess, ngayon, filled ng Espiritu ng Diyos, pumunta doon. Kaya tingin ko, wag kayo maapekto ng kasama nyo, hindi kasama. Amen. Pastor naman, si sister, siya pambato namin. Bakit ikaw hindi ka pwede pambato? Oh, excuse me, kaya ihanda nyo ang inyong sarili, kagaya yung katwiran nito ng mga bago mananampalataya, ng mga bago nag-aaral. Sabi lagi kayong humanda. Ayun, bro, anong paborito mong scripture? Preach the word. Season or out of season. Dapat lagi tayong handa. Amen. Ihanda nyo na po ang sarili nyo. Simple lang po ang pagtuturo. Kung ano po natutunan nyo sa scripture. Kagaya na ginagawa ko, simple po ito, hindi to theologian. Nakita nyo yung preaching ko? Ito, ano yung tinuturo nito? Ito lang po ibigay nyo. Tapos, i-apply nyo. I-apply natin. Kasi anong pakikinig nyo? Kung hindi nyo in-apply na si Jesus pumunta doon. Ngayon, ako pupunta rin sa pinupuntahan ko. Kasi mahal ko yun. Amen. Ito yung gusto ko yung makita nyo. Sinabi ko? Dahil ba ang sinabi ko? Hindi.
Si Jesus Christ ang ating Panginoon na model ng katotohanan, model ng kalooban ng Diyos, model ng kinalulugdan ng Diyos. Kapag ginagawa natin yan, sasabihin din sa atin ng Lord, this is my son whom I am well pleased. Yun si Jesus at ginagaya natin. Paano tayo nasawag na Christian tapos yung katulad ni Kristo hindi man nakikita sa atin? Amen. So yung mga katwiran ni Jesus, gawin ni Jesus, gawin natin. Amen. Parang yung mga kaising edadan ko, yung mga panahon ng Niranian tsaka mga Bilmanian. Yung suot ni Vilma Santos, yun din ang ganun din gustong bilhin suot. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit mayroong model. May mga sponsor ang tawag dyan. Di ba? Ay, suot niya, ano yun? Kasi inainggit, gusto niya rin gayahin. Dapat ganun din tayo kay Jesus. Ito si Jesus. So, naintindihan nyo, ito sana ang ating motivation. Hindi ngayong question sa atin ang layo ng pagmamahal. Amen. Hindi ang pagmamahal sa tao. Amen. Aasahan ko po yun, mga kapatid ko. Tapos, ganito. Ipinapakita rito ay yung tinatawag na ano daw ang mas mahalaga? Mahalagang pagkain? Yes. Pero sabi ni Jesus, mas mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, itinuturo dito na ang salita ng Diyos ay mas mahalaga sa pagkain. Tama naman sinabi niya. Naalala niyo, una niya sinabi ito? Kay Satanas. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. So pinakita doon, bagaman gutom na gutom siya, ito yung maganda pag nagpa-fasting. Yung pagkain, parang less priority para sa iyo. Si Jesus na hindi kumakain, tama? Naalala niyo rin si Jesus? Noong si Jesus mayroong kausap doon sa balon, ano sabi niya? Di ba yung mga alagad niya ay umalis? Bakit? Bakit umalis? Kasi bumili ng pagkain sa bayan. Ngayon pagbalik niya, may kausap siya. Tapos umalis, sabi niya, Lord, kumain na po kayo. Ano sabi niya? Ano sabi niya? May pagkain ako hindi niya nakita. Kaya ang sabi niya, sino kayo nagpakain sa kanya? May nagpakain ba sa kanya? Hindi nga siya pinainom ng babae. Bigyan pa kaya siya ng pagkain? Swerte naman niya. Di ba galit sa kanya? Pero sinabi niya, may pagkain akong hindi nila alam. Ano ang pagkain na yon? Yung gawin ang kalooban ng Diyos. Ay, grabe si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus, hindi prioridad ang pagkain. Prioridad niya, kalooban ng Diyos. Amen. Dapat ganun din tayo. Alam natin kung ano ang mas mahalaga. Mahalaga ang pagkain, hindi sinabing hindi mahalaga. Ang alang mas mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Mas mahalaga. Mas mahalaga ang gawain ng Panginoon. Sana naiintindihan nyo na i-apply nyo, Pastor, may bisita kami kaya hindi ako naka-attend. Dapat alam nyo kung anong prioridad. May mga kilala kong tao, ate ko, bibisita, pupunta sa bahay, hindi, pupunta yun ng kapilya, magsasamba yun. Ngayon, kung hintay mo siya. Pero hindi niya ipagpapaliban ng pagsamba. Ganun yung ate ko. Bakit? Sabi niya, alam yung unay ko, yung Panginoon siya. Ako ay laging hinihintay ng Panginoon ko sa simbahan. Hello? Pero ang katwiran natin, ang layo nila, minsan lang sila pupunta rito. Bakit? Si Lord nagre-require ng Persia. Si Lord nagre-require ng dapat siyang una. Nabasa niyo ba sa Bible na dapat siyang una? Ang sabi niya sa unang utas, ako lang Panginoon Diyos. Huwag kayo magkakaroon ng iba, ako lang. Ibig sabihin, talagang akong Diyos niyo yung mapaniguguin. Yung pala ibig sabihin, dapat siya lagi ang prioridad. Pag hindi siyang number one, ala na. Naintindihan nyo? Pinapakita nyo po ba sa inyong puso, sa inyong isip, si Lord ang number one? Dapat ganun tayo. Amen. Kaya dito, pinapakita sa usapang ito na si Maria, mas prioridad niyang umupo, nang ibig sabihin mag-aral kay Jesus Christ, kasira sa pagkain. Mahalagang pagkain. Maaring gutom si Jesus. Pero si Jesus sabi, hindi yan ang mahalaga sa akin. Mahalaga sa akin makapagturo. Dahil paminsan-minsan lang si Jesus darating doon. At ang pinakamahalaga sa kanya, hindi makikain ka lang, Marta, kung hindi makapagturo.
Dapat ganun tayo. Tapos kayo, excited din dapat tayo. Kagaya ni Maria na mag-aaral ako. So yun ang nangyari. Amen po ba? Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang aking yung salita hindi lilipas. 42 ulit tayo. Ngunit iisa. Bakit word ay iisa? Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Tika muna, iisa lang daw ang mahalaga. Yung word na iisa, ibig sabihin wala nang iba. Ay, sa atin mahalaga din ang pagkain eh. Pero sa kanya, iisa lang ang mahalaga. At pinili niya yun. Ang tawag dyan ay si Jesus pinili niya. Ano? Pinili. Ngayon, tignan natin ito. Mayroon bang epekto ito? Meron. Ito po ang makikita natin. Makikita natin ang resulta nito ay dito sa aklat po ng tawag nito. John chapter 11. Punta muna sa tayo 24. 11. John chapter 11 verse 23, 24. Okay. Ito po yung eksena na si Lazaro namatay. 4 na araw ng libing. Sinabi ni Jesus, kausap niya dyan si Marta, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus, tuloy tayo. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ibig sabihin, hindi ngayon. In the last day, yun sa resurrection of the dead. Ang tinutukoy niya, so may natutunan. Tama ba si Marta? Tama, si Marta. Pero sinabi ni Jesus, mabubuhay ang iyong kapatid. Pero sabi niya, opo, naniniwala ako. Nga lang, hindi ngayon. Sa pagkabuhay muli. Tuloy natin ang kasunod. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako. Sabi niya, ako. Sabi ni Jesus, ako ang nagbigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Tuloy natin. At sino mang mabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinabi ko? Tuloy natin. Sabi niya, sumagot siya, opo. Ayan, sabi niya yan, opo. Okay? Tingnan natin. 32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa panan nito at sabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Iniisip niya si Jesus lang. Kung nandun yun, hindi mamamatay. Hindi siya mabubuhay. Sabi, hindi mamamatay yun. Kasi alam niya, si Jesus, hindi niya, pipigilan niya ang buhay. Ay, pipigilan niya ang kamatayan na umatake sa kanyang kapatid. Yan na yan. Tuloy natin. Ayan, tuloy pa natin. Okay, pumunta sila sa libingan, tuloy pa natin. Tumangin si Jesus, sige pa po. Tuloy pa. Tuloy. Yan, 38. Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus. Ganyan niya mahala. Pagdating sa libingan, ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Tuloy. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Tira nyo. Ngunit sumagot si Marta. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na po siya patay. Pinigil si Jesus. Sabi niya, buksan niyo, tanggalin yung bato. Sabi, Lord, wag. 4 na araw na po siya patay. Nagangnas na siya, wag. Pinipigil. Ay, pambira na to, kanila kausap natin to eh. Kanina lang kausap siya. Ano sabi niya, naniniwala siya, opo. Si Maria, anong reaction? Silent. Kasi alam niya sino si Jesus. Sabi niya, Lord, kung naririto ka lang, hindi nangyari yan sa kanya. Pero hindi pumigil to. Tuloy natin. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo? Ayan na. Na-rebuke na naman tong batang ito. Na-rebuke na naman. Ay, nako. Kung ito lang si Jesus, sasabi niya, pambira ka, hindi kasi dumadaan sa Bible study ko eh. Kaya yung paniniwala mo hindi tama. Mga future, pang present ako, past, present, future ako. I am the Alpha and the Omega.
Sinabi na, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya, ay no, inulit niya. Di ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin at ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Oh, ay sinabi ko na sa iyo kanina. Tinanong pa nga kita, sagot mo, opo. Ngayon, pinipigil mo ako. Anong opo? Ngayon, hindi. Yung mga taong mahina sa Bible study. Kaya't inalis nila ang bato, wala na siya magawa. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Ang iksi ng prayer. Bro, hindi mahabang prayer, Tuloy natin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas. Hello. Si Maria hindi nag-react. Hindi. Si Marta, iyan ang bunga ng tao na minsan wala sa Bible study. Wala sa paanan ni Jesus. Yung pananampalataya, general. Hindi mai-apply. Sinabi na ako muling pagkabuhay. Ang sino man sumpalataya sa akin, bagaman mamamatay, muling mabubuhay. Naniniwala ka ba rito? Opo. Si Maria, kilala niya si Jesus. Kaya sabi niya, kung nandito ka lang po, Panginoon, hindi siya mamamatay. Ngayon, nung binubuksan, hindi siya nag-react. Alam niya, si Jesucristo ay may kakayahang bumuhay. At ayaw niyang pakialaman yon. Ayaw niyang pakialaman si Jesus. Sapagkat si Jesus Christ ay may control sa buhay. At dito nagpapakitang sino ba si Jesus. O ngayon, bakit tayo mag-aalala? Yun ang dahilan kung bakit nung nakarating tinalaki natin. Huwag kayong mag-aalala tungkol sa inyong buhay o sa inyong susutin, sa inyong dadamtin. Unahin nyo muna ang aking kalooban at ang lahat ng bagay dadagdag. Yung pagiging number 1 ni Jesus, dapat number 1 siya. Amen! Mas alam niya ang nakakabuti sa atin. Mas alam niya ang buhay natin. Amen! Kaya sabi sa inyo, kahit magkigera, hindi dapat tayo natatakot. Amen! Oo, maaaring mainis lang tayo sa gobyerno dahil mali ang policy. Pero hanggang ganun lang. Pero yung matakot, dapat hindi tayo natatakot. Amen. Hindi tayo matatakot. May magandang buhay para kay Jesus. Sa buhay na ito, sa buhay na darating, may pag-asa kay Jesus Christ. Amen. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ito si Jesus po ang iyong Panginoon. May iba't iba tayong paraan para pasayahin si Jesus. May iba't iba tayong way para kilalanin siya sa ating buhay. Mari kayo may iba't ibang paraan. Pero ngayong umaga, ipinakita sa atin na si Jesus, mahal niya po ang lahat ng tao, kaibigan niya. Pero pag mahal niya, rini-rebuke niya po pag mali. Pero yun ay makakatulong. Kaya minsan po kung tayo rini-rebuke sa mali nating paniniwala, pabago po tayo. At dito rin makikita po natin si Jesus na kung saan ipinapakita na yung kahalagaan ng pagkilala sa Kanya at pananampalataya. Dahil ang sabi ni Jesus doon sa kaninang binasa natin, dahil pag sumampalataya mo ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapatid ko, kung gusto niyo po na makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay o sa mga ginagawa ninyo, ang totoo gusto niyang ipakilala sa inyo ang Panginoon. Kung sino siya at ano ang magagawa niya sa buhay niyo. Itiwala niyo po yon. Kung kayo po ay mayroong mga alalahanin, may mga bagay na suliranin, pagkatiwala niyo sa Lord, kaya yon. Walang hindi kaya ang Diyos. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ipinapakita niya, dapat uunahin mo siya lagi. Dahil ang pagkain dapat secondary. Ano ang bagay dapat secondary? Si Jesus ang pinaka-number 1 sa atin. Panginoon, sa umagang ito, gusto namin ipahayag sa iyo ang aming puso na ikaw lang ang dapat sundin. Hindi lang namin ito papayag kagaya ni Marta, kundi bagkus ipakita namin sa aming pagsunod na ikaw ang number 1 sa amin. Number 1 ka sa trabaho, number 1 ka, Panginoon, sa business. Number 1 ka sa aming pamilya. Sa pamagitan po ng inuuna ka sa umaga pa lang, magpipray na kami kagaya ng Panginoong Hesus. Magang-maga pa lang gigising na siya para manalangin. Minsan may pagkakataon na gabi, aakit siya sa bundok para manalangin. Kasi pinapakita niya sa amin na ang Ama ang dapat number 1
sa kanyang buhay. Sana rin makikita sa ito sa aming puso. Thank you very much, Lord. May mga magagaling kami mga kapatiran na nagpapakita ng pagmamahal sa iyo. May mga tao sa amin na ang kaloob ay magandang umawit, sumayaw, magturo o iba-ibang kaloob. Pero dapat number 1 ka sa amin. Hallelujah, Lord Jesus. Pagpalain mo, O Diyos, ang umagang ito, maging ang mensahe mo. Lalago kami sa iyo at makikilala namin lubos at makikita namin ikaw ang makapangyarihan sa gawa. Hindi lang sa salita, kundi pati gawa, may mabubuhay. Salamat po ng marami, pagpalain mong bawat isa sa mensaheng ito. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.